Bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang Sharp 2-door refrigerator na non-inverter. Hindi po inverter to. Ayan ang kanyang loob at ang ganda pa oh. Bali ang problema ng refrigerator na to, dito lang to siya nalamig. Pero pagdating dito sa ilalim ay talagang wala siyang kalamig-lamig. So yan ang ating tutuklasin. Bakit nagkaganon tong refrigerator na to. Ayan oh. Bali, ito yung kanyang likuran. At yan ay isang R600 refrigerant. Ayan. So, sangayon niya sa ating pagsusuri ay nakita natin yung filter dryer na yan. Ayan, nakita natin na medyo makintab siya at may dasto pa ng langis. Ayan o. Oh, ayan o. Meaning na dyan dumaan yung leak niyan. Maaaring yan ay isang micro leak. Yung pinakamahirap hanapin na butas. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, kakalasin natin yan. Papalitan natin ng bagong filter dryer, saka natin siya paplasingin. Pagka ganyang ako'y pumuputol ng tubing, dito ko pinuputol sa capillary. Ito, hindi naman to ubos na ubos kasi mayroon pa siyang lamig na kahit paano. So, dito ang putol para makita natin kung may lumalabas na refrigerant sa kanyang capillary tube. Ayun. Sabay paluwagan natin. Ayan, medyo ikot-ikot lang para magkaroon siya ng butas. Ayun. Ayun, may lumalabas naman sa kanya dito. Ayan. Punutin natin lahat yan para ma-plasing natin. So ilabas natin. Ayun oh. Sabay balik natin itong mga nuts niya para hindi mawala. Kuha na natin ang bomba yung compressor. Malakas naman. Malakas ang bomba niya. Ayan oh. Ayos yan. Kuha na natin ang status yung kanyang langis kung maganda. Ang pagkaitim, papalitan natin ng langis yan. Ito lang yung nakuha nating langis sa compressor niya. Kasang itim, ibig sabihin, kaya pala ito ay napakarumi, ay kulang ang compressor niya. Ayan oh. Kulang yung langis niya. Ayan oh. Yan lang yung nakuha natin sa loob ng kanyang compressor. Ang itim pa. Siguro ang kutob ko dito, ito hindi na ito pinahinga eh. Nung ito'y dinating, pinaandar na agad kaya bumumba ng langis dun sa loob. Hinihiga na natin at magpa-plasing na tayo. Unahin natin tong condensing unit nya. Ayan. Bago natin isunod itong evaporator. So katulad ng dati, ayan. Yan yung ating ginagamit na isinali natin sa 4 kantos. Ayun o. Ayan o. Nalinis siya. Bali, pangatlong bira na natin yan eh. Yan. Gamit pa rin yung ating DIY na compressor. Yan yung ginagamit nating pamplasing. Ayan. So, ipapainal na natin yan at okay na yan. So, yan na. Final.
So, sa evaporator naman tayo. So yan, gamit yung ating nitrogen, yan yung ating final. Habang nagpa-plasing tayo sa evaporator section niya, ay dito naman tayo sa condensing unit, final na yan. So dito lalabas yan, final plasing natin. So malinis na malinis yan. Ayos na yan. Sabayan na natin ng lectix dito sa lugar na to. Nalalay lang at medyo bago yung nitrogen natin eh. Kaya dapat medyo lang ang bigay. So ayun. Ayos yung hilang natin. Walang sabi. Ayun oh. So yun, lumabas na yung hinihintay natin. Dagdagan pa natin. May sirit na yung nilapasok natin na 141B. Ayun no. Tindi na sirit. Parang tubig eh. So yun, okay na. Linis na yan. Ayan oh. Sama na lahat yung ating kinakasing dyan. So antayin lang natin na maside siya ng side na side. Paplasingin natin yung compressor. So gamit itong ating maliit na plastic. Magsasalin tayo dito ng langis. Palibasa siya ay R600, kaya kailangan R600 din yung ating gagamitin na langis. Yun, R600. Ayun oh. So lagyan natin. Ayun oh. Ayan. Linaw na linaw ba? So ito yung ilalagay natin filter. Ilalagay natin dito. Yan. Silyado yan. Tulad ng dati, ito yung ating gagamiting filter dryer. Ayun. Ayun oh. Ayun. So nagbabad pa tayo ng isang beses pa yan, 110 PSI. Titingnan natin kung bababasa sa loob ng 2 oras. Sabay nagligtis na rin tayo. Ayan o. At wala naman tayong nakitang leak. So okay na yan. Ayan. So pagkayari nga ng 2 oras ay hindi man nagbago yung ating ikinarga. So magpo-proceed na tayo ng pag-vacuum.
So yan, naka-ready na yung ating refrigerant. Bali 10 minutes lang nating babacuumin yan at okay na yan. Okay, so alright. Bukas natin to. Ayun, no? Sabay pilit. Ayos. Ibigay natin siya ng parcel muna. Kahit ng mga 40 kisay. So okay na yan. So yan, okay na. Stable tayo sa positive 1 PSI. Yan. At ang amperahe natin ay 0.9 amperes. Antayin natin. Maganda na yung init ng kanyang filter dryer at maghihintay na lang tayo. So ayun, no. Okay, sa alright na yan. Ang ganda na ng kanyang suction line. Ayun, no. Nagsusweeting siya. Ayan. Kagandahan. Ilagyan natin siya ng temperature reading. Sa mga oras ito ay negative 29 degrees Celsius ang nakukuha niya. Ayan. Meaning na napakalamig na sa loob niya. Ito yung loob niya. Ayan. At yung kanya namang ilalim ay ayun, nakakakuha na tayo ng positive 20. So ibig sabihin, nagbago yung temperature. Ang lamig dito. Ayan, oh. So okay na yan. Tayo na lang nating matapos yan. So yan, nasa negative 5 tayo. Ayan. At ilagyan natin siya ng ayun, oh, ice tubig. Titingnan natin kung mapapatigas niya hanggang bukas. So yan nga, ang naging temperature niya ay negative 35 degrees Celsius. Ang lamig niyan. Natin yung kanyang yelo sa baba. Ay, ang tigas. Ayun, oh. Grabe. Nangapit pa. Ayun, oh. Ayos. Ang ganda ng yelo niya. So, tingnan natin yung kanyang temperature sa baba. Ay, ayun, oh. Positive 6 degrees Celsius. Okay na yan. Ayos. Maganda naging resulta ng ating ginawa na shop refrigerator na hindi nga lumalamig. Na ang naging reklamo nga sa atin ng ating minamahal na customer ay dun lang sa taas nagyayelo. Pero sa baba ay hindi lumalamig. So okay na yan.